sa trail running. So, hindi natin alam yung course mismo, hindi natin alam yung route. Tapos yung mga atleta natin is first time din na pupunta. So, parang extreme challenge, no, lalo sa kanila na extreme na nga yung sport ninyo, extreme pa rin yung challenge sa kanila. So, paano natin yung binibigay sa mga atleta natin yung challenge na to? Okay, so yung paghahanda po nila very much customized and adapted to the course of in Canfranc. Ang training kasi dito, usually we try to achieve the same amount of load and challenge and difficulty. What we'll do in terms of the altitude, the adaptation is we will be flying early. I think we're one of the first team who plans to arrive in Spain. They will be arriving on September 11 to prepare and recon the course already. Yung may mga place ba sa atin dito na yung talagang ideal para sa sports nyo? Kasi at least one time nakapunta ako ng Bukidnon. Mas malamig pa sa Baguio, sa Kantaas. Doon sa Baguio hindi ako nag-gloves pero nung nasa Bukidnon ako, talagang kinailangan ko mag-gloves kasi nagpo-pose yung mga daliri ko. Pero yung Bukidnon ba is ideal para sa inyo? Yes po. In fact, ilan ba yung athlete natin? Dalawa sa athlete natin dito from Bukidnon. So madami. Actually, Philippines would probably be able to offer world-class level competition. Baguio is the gateway kasi accessible sa city and all, and it connects to several trails across the Cordillera. So from Baguio, they can actually run all the way to Mount Ugo, and it can connect to Mount Bulag, and then sa Bukidnon naman, madaming trails yan. In fact, buhay na buhay yung trail running dyan. We recently hold two qualifying events sa Bukidnon. One is yung Point Sport sa Malaybalay. And another one upcoming dito sa Impasugong. So doon natin na-discover both si Ivan saka si Noemi, no? So Impasugong in Bukidnon. So if you look at the trails and terrain dyan, para din nasa Europe ka na. Ma'am, what about kay foreign coach natin? Kumusta naman siya sa pag-iisama sa atin sa mga atleta natin? So si Coach Andy Dubois actually, so he has built so many athletes na to elite level, no? So we flew him in last May, and since then he's been actually nung 2023 siya na din yung head coach for the national team online. Ang difference lang this year is nagkaroon ng face-to-face interaction last May, and okay naman po, he's able to, especially now na yung technology natin, nakikita niya like yung bawat galaw ng athlete, like kung saan sila nag-slow down, he can easily track. So kung nag-workout sila ngayong umaga, makikita na niya na bakit etong athlete na to mukhang bumaba yung performance this ano. And of course, kaya tayo may team captain and team coordinators, and we also have wala siya dito, meron kami si Altalia. Sila yung nag-help na mag-facilitate ng program to assist the athletes. And of course, syempre may factor din yung communication, just to make sure that whatever Coach Andy is instructing properly na bababa sa athlete, and then yung actual and on the ground na performance and activity na athletes na mo-monitor din.
physically on site? Yes, ma'am. Total, sinabi nila naman sila, team coordinators, no, si Ma'am Lyra, si Sir Gerald. Tanungin ko na rin sa kanila ngayon kung kumusta na ba yung samahan ng team, kumusta na ba yung, malapit na, ilang tulog na lang yan. Kumusta na ba sila? Kumusta na ba yung, ano natin, yung team building, yung team chemistry? Yeah, so yung team na to, they started training. 4 months na nagka-train sila sa Baguio for training camp. Mag-4 months na this September. Yung karamihan doon, nag-stay talaga full-time. Iniwan yung mga pamilya, yung mga trabaho. So sa mga nag-stay talaga doon, majority of this group, talagang na-build yung friendship, yung relationship. Mas nakilala nila yung strength and weaknesses nila. They call out each other, they share best practices sa mga sa pagtakbo, especially sa mind setting, sa mga strategy when joining races, lalong-lalo na coming from our captain and from the experienced team members natin. So, nakikita ko from my observation na nabuo talaga yung, we're a team. We came from different provinces, pero we may speak different dialects, pero may tama na we are one as a team. We love the sport, and we are just so ready to represent the Philippines sa world stage. Ma'am Lyra? Since I work closely with them sa Baguio, nakikita ko yung improvement ng bawat atleta. At saka yung mga bago natin dito, sinusuportahan sila ng mga lumang atleta. Nakikita ko paano sila pinupush, paano sila binibigyan ng mga tips para maging handa sa competition ngayong September 23 to 28. Tatanungin ko lang yung mga atleta kasi marami sa inyo yung first-timers, first time na nakahawak ng passport nyo, nilipad kayo ng Spain, inaiwan nyo na yung pamilya nyo, tapos